Isang panibagong poll mula Angus Reid ang lumabas ngayong Martes kung saan karamihan sa halos 2,000 Canadians na tumugon sa survey ang pabor sa ipatutupad na reforma sa Temporary Foreign Worker Program. Masyado na raw marami ang pinapapasok na TFW sa bansa na masama umano ang epekto sa labor market. A previous poll we released showed that people selecting immigration as a top issue facing the country had quadrupled in the last 2 years. And so I think they're looking at this temporary foreign worker program and saying, okay, well, maybe this is an area where we can kind of pull back a little bit. Naging popular ang nasabing immigration program noong 2020, kung saan maraming mga negosyante ang dumepende sa TFWs. There are jobs available pero walang workers available. And during that time, in 2020, during the pandemic, ang ginawang aksyon ng government to parang stopgap the shortage of labor is to open the temporary foreign worker program. Ayon sa isang immigration consultant, ang tila maluwag na pagpapatupad ng programa noong pandemya ang posibleng dahilan kung bakit pumatok ito sa mga nagnanais makapagtrabaho sa Canada. Pinadali nila yung temporary foreign worker program and hanggang sa natapos yung pandemic, ganun pa din. So, of course, walang cap na sinet. During the pandemic, kasi nga, may kailangan talaga ng mga workers at that time, pinabilis talaga nila. Like, meron ngang mga couple of days lang na-approve na yung LMIA. Nasa 2 linggo na lamang bago ipatupad ang paghihigpit sa mga TFW applications. Hindi natatanggapin ang mga mag-a-apply sa ilalim ng low-wage stream sa mga lugar kung saan nasa 6% pataas ang unemployment rate. Lilimitahan na rin sa 10% ang mga TFWs na maaaring tanggapin ng mga employers at 1 taon na lamang ang kanilang kontrata. Bagay na hindi sang-ayon ang Canadian Federation of Independent Business. What we're hearing from our members is if they have recourse to a foreign worker, it is as a last resort. And so you're closing access to these workers where employers are saying we have a clear need. Anila hindi pagbabawas sa mga manggagawa ang solusyon sa problema. Here's a good example. We've heard from restaurant owners that they can find a lot of Canadian workers willing to be hostesses and willing to be servers, but they're having a hard time finding kitchen crew. Without the kitchen crew, they can't have the front of the house operating. Samantala, nasa 75% naman ang tumugon sa survey ang naniniwalang nakakaapekto ang programa sa lumalalang krisis sa housing at hindi raw nararapat bigyan ng pagkakataon maging permanent residents ang mga TFW. Sa pagharap sa media ni Immigration Minister Mark Miller sa Nanaimo, BC, hindi raw tamang sisihin ang mga immigrants sa isyong hinaharap ng bansa ngayon. Pero hindi rin anya dapat ipagwalang bahala ang epekto ng immigration sa ekonomiya. We can do this without calling each other bigots. We can do this in a context where we're actually having a rational discussion about the national interest of Canada and whether we need to reduce immigration levels, and if so, to what extent. Yan, sa magandang gabi sa inyo mga kamama ko sa dito tayo sa bahay ngayon para magpaliwanag lang ba ng konti or mag-explain na sa mga nangyayari dito nga sa Canada na nabalitaan natin yung paghihigpit ngayon in 2 weeks. Sisimulan na nila yung paghihigpit sa mga temporary foreign worker program sa mga under 6% unemployment rate, pataas yung mga rate dun sa iba't ibang lugar dito sa Canada. So may mga nabasa rin tayo about dun sa mga nakarang vlog natin, and then bago ko muna ituloy yung vlog na to, papaalala ko lang po sa inyo mga kamamo, hindi po ako immigration consultant specialist, hindi po ako professional dyan. Nagbe-base lang po ako base sa experience ko tsaka sa mga nare-research natin, kaya ako lang po sinishare sa inyo. So kung may mga bagay kayo napansin na hindi talaga exactly ganun yung pagkakapaliwanag, pwede nyo pong ilagay sa comment box natin, and then babasahin po natin sa mga susunod na vlog para makatulong po sa mga kababayan nating Pilipino. So basahin ko muna mga kamamaw yung mga comment natin nung nakaraang yung mga nagprotesta, yung mga Pilipino sa may British Columbia, yung about dun sa temporary foreign worker na yung pinirmahan nila na kontrata is magkaroon sila ng work permit, pero pagdating nila dito parang naglanded sila ng visit visa lang, tapos hindi naman sila talaga nabigyan ng work permit talaga or LMIA or job offer dun sa
lugar na napuntahan nila. So basahin ko muna mga kamamaw yung mga ano natin, yung mga komento, yung mga komento ng mga netizen mula nung napanood nila yung video ngayon. Dito magsisimula tayo. Okay. At Ronnie Castro 3727 turista tapos gusto nyong makapagtrabaho. So, ayan, siguro hindi lang niya masyadong nabasa yung o napanood ng maayos yung video natin na naglanded lang silang tourist visa pero talaga yung pinirmahan nila is parang for employment talaga yung ano. Tapos ito kay at Liam Ronin 821. Yan ang pinagtataka kung bakit sa Canada pag turista pwedeng magtrabaho kasi sa US bawal o hindi pwedeng magtrabaho pag turista. So yun naman talaga mga kamamaw yung kahit ako na-experience ko nung nasa Pilipinas ako naririnig ko rin yan. Usual talaga pa nag-visit ka or tourist ka talagang turista lang. So may mga nangyari kasi ngayon medyo naging maluwag nga yung Canada na kalamitan yung iba na samantala nga na nagtutourist sila tas naghahanap sila ng trabaho dito. Which is ang sa akin doon lang ako sa gitna. Ayoko maging bias sa both sides. So, may tama rin naman yung government, may tama rin naman yung mga nasa kabila. Pero talaga nasamantala. Kumbaga, sabi nga doon sa Omnium News, di ba mga kamamaw na nung pandemic time, talagang kinailangan na bigyan ng papel yung mga nagtuturist dito tsaka yung mga estudyante. So ngayon medyo nahihirapan ng Canada when it comes sa mga yung housing di ba? So minsan di na nila alam kung saan nila ipopwesto yung mga tao sa sobrang dami na. So ang nangyayari talaga is kailangan na nila mag-igpit para din naman sa ikauunlad ng Canada to. So syempre sa mga susunod na pagkakataon, kumbaga yung mga katulad ko na dating baguhan na ngayon medyo matagal na dito konti sa Canada, yung mga susunod na darating na sana sabi nga nila is mapaayos din yung buhay nila katulad nung mga nandito. Although may mga nangyayari mga ganyang bagay, darating din man sa point na babalik din tayo sa normal. So ayan, basahin pa natin tong isa. Kay ano to? Kay at 10108916 still this agency should not mislead this victim as they should be expert on immigration. So ayun nga, sasabi nga nila dito, they should refund these people then they can deport it if they don't get their work permit. Yan, so naputol siya, hindi ko siya nakuha ng exactly yung kompletong binigay niyang detalye. Pero nga ang lumalabas mas maganda nga ibalik na nga lang yung pera para at least wala nang nangyayaring may mga nagreklamo pa o nagrarally para mapayos din yung kapayapaan ba dito sa or peace of mind ng bawat isa. Yan. Tumaza. Kaya ano tayo dito yan. Yung iba may mga makukulit na sagot na from Promise Lang Consultancy to Hold on Earth Consultancy real quick. Yan, meron pang nagsabing uwian na. Babayad sila ng Lamia which is illegal. Yun nga. Actually talaga kasi yung Lamia is libre naman talaga siya mga kamamo. Like based on my experience, nung nakakuha tayo ng Lamia, wala naman tayong binayaran talaga doon. So ano pa ba? So sobrang dami nito, hindi ko na mababasa lahat Ito, kay Atliam, nabasa ko na to. Yung kadalasan kasi ng ibang dito comment, parang nagsasagutan na sila, hindi na sila ako yung kausap nila. Yung mga nagko-comment na sila na yung nagsasagutan sa sobrang dami. Actually nasa 109 na yung comment box nung vlog na yun. Talagang parang kahit ako nagulat ako, nabigla ako na, uy, yung dami talaga. Parang hindi ko na-expect na ganun kadami yung magiging from dating hindi napapansin yung vlog mo na wala nagko-comment ngayon. Talagang dinumog. Ito pa isa kay Atsiman 4516 na lang muna. Turista tapos magtatrabaho, kasalanan nyo din yan kasi nagpapaskam kayo. Saka tanggal angas din yung iba na nakaapak lang dyan sa Canada, mayabang na. So, excuse me, opinion mo yun pero ayoko na magsalita about doon. Kasi ang sa akin lang, binabasa ko lang itong mga komento nyo. Ayoko na lang ding magsalita ng kahit ano pa na baka mamaya hindi nyo magustuhan or respeto ko na lang din sa mga komento nyo. Ayan. So, ito na. So, ito na may nagtanong sa akin. Ito yung pinaka talagang nagtanong sa akin na talagang tumatak sa isip ko. So, huhuli ko na yan. Kasi kaduktong yan nung natin Basahin natin muna tong yung kay @linmac993.
Sa dami ng mga scammer dyan, dapat mag-ingat palagi. First of all, big red flags na pag ang ahensya ay nangako at pinapunta kayo sa Canada as tourist, visa, tapos nagbigay ng promise sa inyo na bibigyan kayo ng work permit, i-check nyo muna sana ang requirements ng Canada kung pwede magtrabaho ang mga tourist sa Canada ng legal. Pinaghihirapan nyo ng gusto ang perang ibinabayad nyo sa mga scammers. Yung iba baka inutang pa sa iba or sanla ng properties nila. Hindi gawang biro ang halaga at nawala sa inyo. Pero dapat mag-ingat-ingat lang tayo mga scammer, mga halang bitukan yan. Basta makakuha nila ang pera, wala na silang pakialam ang mga yan sa inyo. Isa pang dapat na i-consider nyo pag nagpunta kayong mga kababayan sa ibang bansa, lalo na as a tourist, ay covered kayo ng medical insurance kasi lalo na mamumuluwi pag na-hospital kayo. Super mahal ng hospitalization sa ibang bansa. Be very vigilant mga kababayan. Ayan, ang ganda ng mensahe ni Atlin Mac 9993. So concern siya talaga sa mga kababayan natin dito sa Canada na mga yun yung sinabi nga nangyari nga na parang na-scam daw. Ay na-scam sila tapos na ano sila. So concern lang siya na totoo naman talaga kung nag-visit ka dito kasi hindi ka pa permanent residency. Ang mahal ng hospitalization. Talagang kung wala kang benefits talaga mga kamamaw, hindi biro din ang bayad sa hospital. So malaking pera, lalo pa ang perang ginagamit nyo is parang perang pinag-ipunan nyo galing sa Pilipinas tapos i-convert nyo dito sa Canada. Ang hirap ng ganong senaryo. So ito pa, meron pa isa nakakatuwa mga kamamaw. Sobrang na-appreciate ko yung comment na to kay at Cora Asuncion 4989. Ito yung pinaka parang kumbaga sa sobrang pagod at hirap natin sa pinagsusumikapan natin itong YouTube channel natin, may nakaka-appreciate. Kaya itong sabi niya, thanks for this information. You're one of the few who really convey the true status there in Canada. It's work. So, sobrang maraming salamat po, na-appreciate ko po yung inyong komento. Sobrang taos-puso pong pasasalamat sa inyo. So, ito na. Balik na tayo dito. Ito yung isang comment na talagang ako rin naman sabi ko naman sa hindi naman ako consultants, specialist, professional, pero base din sa mga komento nyo, natututo rin ako, tsaka inaaral ko rin yung mga kinokomento nyo na ano ko sakaling may mali kayo nakita. Sabi ko nga, kung may mali kayo nakita o may narinig o nasabi ko, is pwede ko namang i-check kung talagang nag-ano ko. Ako naman ang tao lang naman tayo. Kung nagkamali ako, pasensya na po kayo. Pero hanggat maaari po, kung sakaling yung mga ganyan information na sinabi nyo, natutuwa po ako dahil natututo din po ako sa inyo. Maraming salamat po. Ito ang sabi ni At Pinoy na matino. Correction, Lamia is different than work permit. So ayan, chinik ko na ngayon mga kamama. Actually, siguro sa pagkaka-explain ko dun sa vlog na yon is parang medyo nakulangan lang ako. Pero humingi po ako ng pasensya sa inyo yan. Itatama lang natin. So ito na. Ito, inano na siya. Ayan. The work permit is directly tied to Lamia. Meaning it is specific to employer, occupation, and job location outlined in Lamia. And Lamia has a specific validity period. The work permit application must submitted to IRCC before expired. And then, meron pa akong nano dito eh. Ay lang nga mga kamamo ito. Yan. As a validity of Lamia is for 6 months. In the foreign worker fails to submit their application within this Lamia time frame, they will be required a new Lamia. So, itong Lamia mga kamamo, honestly, siguro, ibinibigay lang to, like for example, kung mag-apply ka sa Pilipinas, galing ka sa Pilipinas, make automatic 100% sure, kailangan mo ng Lamia. Dahil nga siyempre, from Philippines, pupunta ka sa kabilang dako ng mundo or kabilang bansa, is kailangan mo talaga nitong Lamia para pang ano siya, kumbaga katay-up nga talaga siya, narinig yung sinabi ko, katay-up siya ng work permit. So yung Lamia is 6 months lang mag-expired, so 6 months lang ang validity niya. So it means kailangan kung sakaling nandun kayo sa Pilipinas na nag-aayos na kayo ng requirements, make sure na kompleto nyo na lahat pag dumating na yung Lamia nyo. Or ang ginagawa kasi nangyari sa akin nung
nung nag-apply ako, kinumpleto ko na kasi yung papeles ko, lahat kumpleto na siya lahat bago pa dumating yung LAMIA kasi ang lumalabas kasi talaga niyan, lalo na sa Mercan, pag nag-apply ka, kumpleto na lahat ng requirements mo, lahat yan bago kayo hanap ng employer. So, ngayon, kaya hindi ko rin napansin tong yung scenario to is, kumpleto na nga yung requirements ko nung time na yun, kaya nung dumating yung LAMIA ko, hindi na ako nagka-problema kasi nga kumpleto na yung requirements ko. Tapos meron pang isa dito, can we get work permit without LAMIA in Canada? So, ang sinasabi, can we get work permit without LAMIA in Canada? Question mark. So, it means nasa Canada ka na nito. So, ito ang sagot niyan. Open work permit do not require a labor market impact assessment and have no condition for a specific location or employer. So, it means ito kasi mga kamamaw, may nangyari sa akin to, na-experience ko na to. Kaya nung binasa ko siya, nag-gets ko agad. So, ang nangyari kasi dito, usually ako, nung dumating ako dito sa Canada is, LMO ako, di ba? Labor Market Opinion, which is LAMIA na ngayon. So, dumating ako dito sa Canada, ang pinirma namin kontrata is restricted. Tama po narinig yung restricted. So, pwede lang ako magtrabaho dun sa Berry Bar na nakuha kong employer. So, hindi ako pwedeng magtrabaho kahit saan. Doon lang talaga restricted. So, doon lang talaga ako pwedeng magtrabaho. So, dito ang sasabi naman is open work permit. Na-experience ko rin din po ito mga kamamo. So, yung ginawa ko after nung nagtrabaho ko sa Canada, ay first time ko nagtrabaho dito is 2 years contract ako, di ba? So, after kasi ng 2 years, doon nagsimula pa lang yung application ng permanent residency namin. So, nakakuha na kami ng SINP nun. So, habang tumatakbo siya, undergo na yung application namin for permanent residency, may nag-ano sa akin, may nag-share or may nag-offer sa akin na talagang immigration consultant specialist talaga. No? Sabi niya, kung gusto mong para makaipon ng konti, pwede mo naman pa-open work permit yung restriction mo. So, ayun na, ikukwento ko na sa inyo. Alam ko na kwento ko na to before, pero ikukwento ko sa inyo para mas maliwanag sa inyo. So, pina-open work permit ko yung, yung restricted na work permit. So after undergo nung application natin sa permanent residency na open work permit ako. So, nakapag-work ako. So, yun ang sinasabi dito na hindi na kailangan ng LAMIA pag open work permit ka. So, ibig sabihin ko, in-apply ko yung open work permit, hindi ko na kailangan ng LAMIA. So, yun nangyari habang nagtatrabaho ko sa iba, habang hinihintay ko yung process ng papers ko. So, ayun na, nung padating na yung papers ko, pinabalik ko sa restriction yung open work permit ko. Alam nyo bakit? Kasi kung hindi nyo po papaibalik sa restriction, pwedeng hindi kayo ma-approve dun sa application nyo for permanent residency dahil under restricted yung work permit mo nung in-applyan mo yung permanent residency mo. So, pinabalik ko siya. So, nung pinabalik ko siya, ayun, na-approve na ako ng So, wag nyo kakalimutan yung kailangan nyo ipabalik kung ano talaga yung unang kontrata na meron kayo or kung anong klaseng work permit meron kayo nung pinasa nyo yung application nyo sa permanent residency application. So, ayun. Yun ang ginawa ko. Nung pinabalik ko, ayun, okay na PR na ako. So, ito yung siguro sagot na hindi ko lang na-elaborate ng maayos na ito yun na yung work permit is parang ka-tie up siya ng LAMIA. So, yung LAMIA is for 6 months validity lang. So, sana po dun sa nag-comment na basahin ko ulit na si at Pinoy na Matino, sana po kung tama po itong explanation ko, kung talagang mas may idea kayo, i-comment nyo na lang dyan sa comment box. So, maraming salamat. So, meron pa tayo dito na ito, nakalagay dahil lang Ito, are close work permit and LAMIA the same? Ayun, ito. Para ma-share na rin sa inyo. Are close work permit and LAMIA the same? An open work permit unlike a closed work permit. Yun. So, an open work permit unlike a closed work permit allows foreign workers to work for any employer in Canada without the need for labor market impact. So, yun na yun. In-explain ko na nga yun.
A close work permit is issued to a foreign worker to work in a specific position for a specific employer that listed in LAMIA. So, ayan na. Pinabasa ko lang. So, na-explain ko na rin pala siya. So, ayan na nga mga kamamaw at sana medyo naliwanagan din kayo sa mga napaliwanag natin ngayong araw na to dahil ako talaga mga kamamaw, honestly. Kaya ko lang din ginagawa tong vlog na to is parang ako kasi yung parang inuhugot ko sa sarili ko yung mga bagay na pinagdaanan ko noon, na alam ko yung pakaramdam ng mga taong nangangarap makapunta dito sa Canada, nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Ayun sila, nagtatry lang naman sila, pero sana dumating nga sana sa mga susunod na pagkakataon na hindi na sana sila maloko, ma-scam. So siguro, ang ano ko lang talaga is parang aral na ba sa bawat sa atin na sana siguraduhin natin o make sure na talagang tamang agency or tamang lugar ka mag-apply. Kaya ang sasabi ko sa inyo, i-try nyo yung American Canada, or may American Canada dito, honestly meron dito sa Saskatoon. I-try nyo rin yung American Philippines. Ayan, talagang legit yan, tsaka talagang maraming na-polish yan, honestly. Most dun sa mga kasamahan ko dun sa Pilipinas sa trabaho, lahat ng halos karamihan parang nasa 75% or 80% ng mga katrabaho ko under American Philippines sila nag-apply. So ayun mga kamamo, sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa pinag-usapan natin at nagpapasalamat ako sa mga bagong subscriber natin. Patuloy-tuloy po sana kayong manood ng ating videos, and then sana po mag-comment kayo palagi at pakishare na rin yung video ko kung sakaling may oras kayo. Maraming salamat po mga kamamo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.